Mga sinusulatan sa school ratings. Desk, 7/10. Kahit anong desk pa yan yung mahaba na kahoy, yung armchair na kahoy, yung armchair na plastic. Ang sarap sulatan talaga pag bawal. Nagiging parang time capsule yan yung sinusulatan mo, tas nababasa pa siya ng mga susunod na estudyante sa mga susunod na henerasyon. O kaya naman susulatan mo ng pangalan mo para iwas nakawan. Kasi may mga ganyan nagpapalit ng mga upuan. Kasi ang pangit ng upuan nila. So, ang gagawin nila pagpapalitin nila yung mga upuan. Pag malas mo, pag napalitan yung upuan mo, tapos napunta sa'yo, yung upuan na natanggalan ng pako or tornilyo. So, nagiging reclining chair. Yung nagiging reclining, gano'n, yung bwebenta ko, yung parang nagma-Michael Jackson, nag-smooth criminal. Malangit-ngit din yun. Tapos yung masurot, yun. Pader ng CR, 8/10. Hindi dyan hindi dun sa loob ng cubicle, dun maraming nakasulat. Isusulat mo dun yung gang sa inyo. Tapos minsan may mga schedule ng suntukan, doon magyayayaan kung saan sila magsusuntukan. Okay, isusulat mo doon yung pangalan ng crush mo, tapos yung pangalan mo, tapos lalagyan mo ng heart sa gitna na merong pana ni Cupido. Yung crush mo, di ba, ilalagay mo yung pangalan niya. Akin lang si Michelle. Tapos yung mga Jejemon days, minsan magsusulat yan ng mga mga phone numbers nila, naghahanap ng ka-text. Lang niya, lalaki ka, tapos maghahanap ka ng ka-text, isusulat mo yung number mo doon sa CR ng mga lalaki. Puch. Unless lalaki rin talaga yung hanap mo, di ba? Bag ng kaklase mo, 9/10. Di ba isasabit ng kaklase mo yung bag niya dun sa, sa likod niya. Tapos ikaw naman, nasa likod niya, di nakaharap sa'yo yung bag. So, hindi bag ang tingin mo dyan. Art canvas ang tingin mo dyan. Tapos kung ano pagdodrawingin dyan ng mga hayop mong kaklase. Drawingan ng minsan dodrawingan ng edits. Okay, mga Dragon Ball, di ba? Susulatan ng pangalan ng ibang tao. Napaka-demonyo. Uniform ng kaklase mo, 1,000,000/10. Ito yung pag-graduation day lang to allowed gawin. Subukan mong gawin yan sa ibang araw. Tala mo, sa guidance ang punta nyo, magkikita kayo ng parents ng kaklase. Pero sa graduation masaya yung ganito. Yung pasusulatin ka ng classmate mo ng doon sa uniform niya. Tapos ikaw na loko-loko, lalakihan mo yung sulat para wala ng space yung iba. Palad, 8/10. Ito ang sarap sulatan nito kasi very handy. Guess mo? Handy. Kasi hand, tapos sulatan mo siya, so handy. Wala. Madalas sinusulat dyan yung mga cellphone number, yung pangalan or address, o kaya naman yung mga formula sa math, pag exam, di ba? Or mga conversion factor, yan yung mga sinusulat dyan Di ba? Alam na alam ko yung mga diskarte nyo Kaso pag pasmado yung kamay mo, yari, burado yan. Marami pang mas nakakatawa dyan pero bago natin ituloy, shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin na sina Alden Rosas, Renata Francisco, Rioli Jan Samihon, Ace Juarez, Jaji Haji, JM Salvador, Hart Combalicer, Eman Russell, ML Gloria, at si Juno de la Cruz from Texas. Ilalim ng sapatos, 8/10. Yung pag hindi umubra yung pagkokodigo mo doon sa kamay mo, dyan mo isulat sa ilalim ng sapatos yung kodigo. Pag flat yung ilalim yan, dyan mo na mismo direkta isusulat. Pero pag minsan mga lubak-lubak kagaya niya nasa picture, minsan nilalagyan nila sa papel, tapos ite-tape na lang nila yan dyan. Pero hindi para sa yan, para basahin mo kasi hindi mo kaya yan yung ididi-4 mo yung paa mo, tapos ihaharap mo sa'yo, kabali-bali yung tuhod mo. Tsaka masyado lang halata, di ba? Parang nag-exhibition doon, makita ka ng teacher. Para yan dun sa kaklase mo, sa katabi mo, nakasabwat mo. Siya magbabasa noon para sa'yo. Tapos ang gagawin mo, kopyahan mo na lang siya. O, di ba? Mga diskarte nyo. Alam na alam ko yung mga ganyan, yung mga diskarte nyo yan Mga antigo na libro, 9/10. Ito yung kabilin-bili ng teacher nyo na hiram lang tong book na to Ibabalik nyo yan after school year. Huwag nyo susulatan. Pero ikaw mga loko-loko, susulatan nyo pa rin yan ang pangalan nyo. Pentel pen pa yung ipapangalan mo dyan Sulatan mo sa cover page o kaya sa gilid, dun sa gilid yung thickness, dun mo susulatan ang pangalan mo. Tapos pagka yung next batch yung makakagamit, pagkita nila, yun yung napunta sa kanila. Pucha, sino to? Sino tong hype na to? Tapos minsan may mga drawing ba yung mga pages, di ba? Yung mga mukha, lalagyan mo ng bigote, okay ng black eye. Kasi magdodrawing pa ng edits. Notebook, 1/10. Notebook or kahit anong mga papel na dala mo. Galing-galing mo magsulat ng kung ano-ano sa desk, sa pader ng CR, kung saan-saan man. Pero pag sa notebook ka na pagsusulatin ng teacher mo, tinatamad ka na, tamad na tamad ka. Ewan ko ba? Ba't mas masarap mag-drawing sa mga libro? Kesa sa tsaka sa likod ng notebook, magdo-drawing ka ng Goku tsaka ng mga Vegeta. Pero pag pag may kinalaman na sa pag-aaral yung idodrawing, parang nakakatamad. Parang mga loko-loko Kung saan ka dapat hindi magsulat, dun ka nagsusulat. Sa kung saan ka dapat nagsusulat, tamad na tamad ka magsulat. Blackboard, 9/10.
Nakaka-proud pag ikaw yung pinagsulat ng teacher mo sa blackboard. Ibig sabihin lang yan, either ikaw yung pinakamatalino, or ikaw yung yung pinakamaganda yung sulat, o ikaw yung trusted para maglista ng mga may ingay. Parang yung paghawak mo yung chalk, you have all the power in the world. Parang ganun yung feeling eh. Kaya mong paiyakin yung pinakamakulit mong kaklase sa pamamagitan ng paglista ng pangalan niya sa Noisy. Whiteboard 10/10. Alala nyo yung unang beses nyo nag-classroom ng whiteboard ang gamit nyo instead of blackboard? Parang iba yung iba yung sense of pride nung nag-transition kayo from blackboard to whiteboard, di ba? Parang this is technology, di ba? Kayo mga gumagamit ng ng blackboard, kayo mga taong gubat kayo. Parang feeling mo bigla ka bigla ka naging grown up. Usually high school, di ba? Minsan mga naka-blackboard pa karamihan. Ng college, bigla naging whiteboard. Parang wow. Ito na ba yung teknolohiya?